Sawela ng ating CCN FBI, Central Communication Network Incorporated. Pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupat sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan. CCN News Filipino News Channel TV 83. Okay, sa magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang programang Sumbong Mo Kay Bay. Dito lamang sa CCN News Filipino News TV. Mapakinggan po tuwing araw ng linggo. Ngayon po ay araw ng linggo, 20 City 2025. Ngayon po mga kaibigan, mga kapatid. Siyempre po ang ating executive producer Mads Paulima. Pakinggan niyo po ang programa ng Isumbong Mo Kay Bay, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Ngayon po lalo po ating mga CCN patrol na gumagala dyan sa Metro Manilaan. Hindi lang po Metro Manilaan mga kaibigan, mga kapatid, kundi Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama po ang OFWs, meron po tayo di doon. Ako po ay bumabati sa inyo ng mga gandang hapon sa inyong lahat. At saka sa OFW mga kaibigan, mga kapatid, magandang ilang oras na ngayon. Anong oras na doon sa ibang bansa, kasi dito tang hapon doon baka doon sa mga madaling araw. Madaling araw doon, kasi ang lugar po ang mundo po natin, umiikot po ito mga kaibigan, mga kapatid. 6 na oras umiikot po ito. Kaya umiikot dito sa Pilipinas. Ngayon po yung araw na oras ng alas 12. Alauna na ngayon. Sa ibang bansa, mga 6 na oras. Siguro mga mga madaling araw. Yan po mga kaibigan, mga kapatid. Tambayan po natin mga balitang reporters action ngayon. Sa mga nang-update ng bagyo, sa mga ating mga reporters na gumagala dyan. Sana po mag-update po kayo sa ating anong pangyayari sa ating bansa. At marami pa po tayong talakayin, yung isyu mga kaibigan, mga kapatid, dito lamang sa programang Isumbong Mo Kay Bay sa CCN News Filipino News TV. Ito po yung mga programa po ito mga kaibigan, mga kapatid, ay para po sa ating lahat po ito, hindi lang po sa amin, kundi para po sa ating mga nangangailangan po ng tulong, sa mga ating mga kababayan natin, lalo na po nakatira dito sa Metro Manila o sa ibang bayan, sa ibang lugar, na sila po ay naloko ng mga masamang tao o sa kanilang mga amo. Pwede nyo po i-report dito sa aming programa. Ang programa po dito sa CCN News Filipino News TV ay mapakinggan po ito simula Lunes hanggang Linggo po ito mga kaibigan. Lunes po ito kasi pagkaiba-iba po kami umupo dito sa programa pong ito. Kaiba-iba pong mga tagapagsalita. Ito po yung araw ko ng Linggo po sa akin. Kaya open po ang opisina ng CCN News Filipino News TV simula Lunes hanggang Linggo po ito mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po huwag po kayong matakot dito nga pag lumalapit kayo dito, dahil para po sa inyo ang programa pong ito, sa inyong mga kilala o mga kaibigan,
Huwag kayong matakot lumapit dito mga kaibigan, mga kapatid. Meron kaiba-iba po dito mga mga nakaupo, kaiba-ibang samahan, kaiba-iba po mga kaiba-ibang mga tribo. Meron po tayong mga tribo na mga meron po tayong mga kasama ng mga Muslim, Bisaya, at mga dito, mga Tagalog, meron po tayong Hilonggo, meron po to. Kaya kung anong lingwahe nyo, hindi po kayo matatakot lumapit dito dahil makaintindihan po tayo dito sa programa ng Seniors Filipino Best TV. Huwag po kayong matakot pag lumalapit kayo dito. Lalo na po ang ating lalo na po akong mga FB friend, mga kaibigan ko, mga kaparentihan, kaparentihan sa Bisaya pa, kaparentihan, mga kaigsunan sa mga Bisaya pa. Yan po, yon mga kaibigan, mga kapatid, pwede kayo mag-message dito sa Seniors Filipino Best TV. Pwede nyo po ito mapanood type nyo lang po ang Seniors Filipino TV. Mapakinggan po niyo ito meron po dito sa FB Live at sa YouTube Live. I-type nyo lang po ang Seniors Filipino Best TV. Yan, lalabas po yan mga kaibigan, mga kapatid. Ang mga programa namin doon lahat. Ngayon po mamaya-maya po ipalabas po natin yung update ng bagyo at saka yung update na dyan sa Tudila Misamis Occidental na nasunog na 25 kabahay. I-update po natin mamaya. Ipalabas ko muna yung tumba na lalangis ng buhay na palagi ko sa inyo na sinasabi. Pinabida dito sa programa pong ito dahil ito pong banal na langis ng buhay pong ito ay malaking tulong na po ito sa atin at saka sa inyo, sa lahat po na narinig o nanood dito sa programang Sumbong Makaybay. Malaking bagay na po sa inyo ito mga kaibigan, mga kapatid. Ito po yung sinasabi po ko yung banal langis ng buhay. Ito po, ipaliwanag ko lang po sa inyo ito, tapos magbigay po ako ng patuturi itong mga ilang piraso. Kasi marami pong mga patuto po ito mga kaibigan, mga kapatid. Kahit magbigay lang po ako ng mga ilang piraso po ito hanggat po matatapos ang ating programa. Kasi lang po ating programa ito mga kaibigan, isang oras lang po tayo. Ito po yung banal na langis ng buhay. Ito po yung banal na langis ng buhay. Ito po mga kaibigan, mga kapatid, ito po yung dinadala ni Padre Lahi dito sa Luzon. Ang banal na langis ng buhay na pinapakilala ni Padre Lahi noong 1995 pa po ito, 1995 dito sa Luzon. Ito'y banal na langis para po sa atin lahat ng mga nangailangan ng tulong. Lalo na po kung hindi na po kayo gumagaling sa mga pagamutan, pwede nyo po itong subukan. Gagamitin at ito mga kaibigan, mga kapatid, kayang-kaya po natin sa bulsa ito dahil ito po ay gamot na sa ating nangangailangan. Ayan po mga kaibigan, mga kapatid, ito po yung banal na langis ng Padre Lahi. Ito po yung kulay pink na nakikita nyo po dyan sa screen, na kulay pink na may label na nakalugo. Yun po, tingnan nyo po, may nakalugo nakalabas po yung isang buti. Yan po ang kulay pink. Wala na pong ibang banal langis ng buhay na iniwan ni Padre Lahi. Ito yung kulay pink na banal langis ng buhay. Wala po ito ng QR, QR. Wala po yun ng sinasabi lang QR. Wala po yan mga kaibigan. At wala na po yung kulay dilaw. Wala po yan. Yung kulay dilaw na sinasabi nila, yung matagal naman po ito. Marami pong nakakalam nito. Kahit sikat po ito sa kahit mga istasyon. Kahit saan-saan po ito istasyon. Luzon, Visayas, Mindanao man. Kilala po talaga nila si Padre Lahi. Pero ito yung banal langis na buhay ay nung umalis po si Padre Lahi ay iniwan po ang banal langis ng buhay kulay pink. Wala na po yun sa radyo. Mapakinggan yun sa radyo, wala na po yan.
Yung nasa radyo yung DJXL nga tagapagsalita dyan sa radyo ay wala na po yung banal na langis ni Padre Lahi dyan. Iba na po yung mga programa yan at iba na pong antas yan. Iba na po yung mga mga gawa-gawa lang sinasabi nilang yan na po yung tinatawag nila langis nila yon. Meron po dito ng tinatawag ng CTCBC yung sabi ng QR code. Lalo na po yung mga kaibigan, mga kapatid, yung QR code wala po din yan. Makita niyo po sa Facebook Live kasi may programa po sila na Facebook Live, mga kaibigan, ay wala po yan yung banal langis ng buhay na yan. Iba na po ang may-ari yan. Hindi po yon original na banal langis ng buhay. Yun nakalagay po yan yung QR code. Dahil ang programa ni Padre Lahi noon pa, ang programa ni Padre Lahi ng banal langis ng buhay noon pa sa radyo dati, ay wala po nakalagay ng QR code, kundi tarmac lang po niya yon. Tarmac. Yun po ang nasa dokumento niya. Lisensyado po yan. Yun po ay kilalang kilala sa gobyerno po yan. Hindi ka po pwede magtayo ng samahan na pag wala kang... Okay, mga kaibigan, makatanggap muna tayo ng report kay kasamang Jire Rosales. Okay, Jer? Hello. Okay, go ahead. Hello, narito po ang balita. Bangsamoro ginunita ang ika-7 anibersaryo ng pagpirma sa Bangsamoro Organic Law. Bangsamoro Organic Law. Cotabato City pinaliwanag ng Bangsamoro noong Hulyo 26 ang ika-7 anibersaryo ng pagpirma sa Republic Act Number 11054 o Bangsamoro Organic Law BOL, isang makasaysayang batas na nagbibigay daan sa pagtatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM. Pinirmahan ang BOL ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong 26-2018 sa Malacanang at kalaunan ay naratipika sa pamamagitan ng isang plebisito noong Enero 21 o 21, 2019 kung saan nanaiga ang boto ng yes to BOL. Ang Bangsamoro ay bunga ng mahigit 2 dekadang pakikibaka ng Moro Islamic Liberation Front o MILF para sa karapatan, kapayapaan at sariling pamamahala ng Bangsamoro sa isa pangunahing tagapagtaguyod ng usapang pangkapayapaan ay si Sir Muhagir Iqbal, Male Chairman for Implementing Panel na nangunguna sa mga negosasyon sa ilalim ng Moro Executive Secretary Agreement o MISA, MESA. Sa pagunita ng anibersaryo, muling pinapaalala sa mga Bangsamoro ang kahalagaan ng kasaysayang ito, isang tagumpay na dapat pangalagaan at ipamana sa mga susunod na henerasyon. Ito si CN News Filipino, ito si CN News 0262 Jerry Kamsali ng CN News Filipino Views. Salamat kasamang Jerry Kamsali. Yan po ang kanyang report, mga kaibigan, mga kapatid. Party po yun dyan sa Mindanao. Yan. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa mga kaibigan, mga kapatid. Tuloy-tuloy ko po paliwanag dito sa gamot pong ito. Ito'y banal na langis ng buhay. Yan po, mga kaibigan, mga kapatid, ang kulay pink na iniiwan ni Padre Lahi. Ayan po, mga kaibigan, mga kapatid. Kung saan po yon makita yan sa screen, yun po yun, mga kaibigan. Yun na may label kulay pink at may logo. Yun po, mga kaibigan, mga kapatid. Yun po ang gamot na banal na langis ng buhay. Yan po yung tamart ni Padre Lahi. Kumpletuhin po natin kasi marami po tayong kalaban dito. Marami pong nagumagaygaya. Kaya para naman po sa ating kababayan na nangailangan po ng gamot,
gusto lang subukan po itong banal langis ng buhay. Yan po ha. Yan po, kulay pink. At saka pakita ko po yung logo, yung Tamart. Yan po mga kaibigan, mga kapatid. Mamaya magbigay po tayo ng patotoo dyan. Para naman, hindi naman puro lang salita natin dito. Magbigay tayo ng patotoo. Bago man ilabas ko yung patotoo dito sa banal langis ng buhay, ako po ay bumabati. Batiin ko muna ang aking pamilya dyan sa Kumulit Barangay Kumulit, Quezon City, lalo na si Baby Boy Alex Simbaon Jr., ang aking sawa, si Jennifer Herrero. Yan po mga kaibigan. Siyempre po batiin ko po ang aking pinsan dyan sa Barangay si Leonie Simbahon. Batiin po natin ang lahat ng mga nasa Mindanao, sa Mindanao, diya sa ato ang mga kuan, atong mga lugar. Kabisayaan, diya sa Jimenez, Misamis Occidental, samot na diya sa Sinakaban, Misamis Occidental. Po, binabati po ang aking ako ang nanay, diya si Jima, akong lulog lula, si Niyong Simbahon, si Elizalde Simbahon diya sa City, Jimenez, Misamis Occidental. Mayong hapon sa inyong tanan diya, mayong hapon sa inyo. Ayo lang mo diya kay ayo lang mo wala man siguro dapita bagyo, no? Wala man siguro diya Dires Manila kay di wala may undang ulan, pila ka adlaw ng ulan Dires Manila kato sunod ayo po ang ayo lang mo diya direla semot na direte ka Manilaan. Nagtuloy-tuloy po ang ating bagyo. Sana sa lahat po na mga nabaang lugar, kung may mga signal ng ating pamahalaan, ating mga kabarangayan, sumusunod po tayo mga kaibigan, dahil para po sa ating kaligtasan po yan, lalo po na mga mababang lugar. Ito po mga kaibigan, mga kapatid, ipalabas ko po, patutuo ko po yung banal na langis ng buhay. Magbigay po ako ng mga patutuo, mga ilang piraso po dito. Mga kaibigan, mga kapatid, dito po, mga kaibigan. I-play ko po ito, mga kaibigan, mga kapatid, ang banal langis ng buhay na patutuo, Ako'y nagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon sa Kristo na pinakang pangalan sa Bakit kayo nagpapasalamat, sister? dahil po sa kapangyarihan Oo. pinagkaloob ng bugtong at buhay na Diyos. Anong nagawa sa iyo ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo? Yung anak ko pong lalaki na kuryente po. Anak niyo na lalaki. Ilang taon? Nung nakuryente siya, 14. 14. Nga, ano nangyari? Nag-birthday siya, doon na siya nag-birthday sa ospital ng 15. Isang linggo kami doon. Ay, grabe. Isang linggo kayo sa ospital dahil na kuryente. Ngayon? Ano po yung wire po yung ginamit, yung puti at saka itim? Oo, yung positive, negative. Opo, yung ginagamit pang Panglinya dyan sa... Opo. Dyan sa labas? Ginabitan po kasi yun ng yung pangsaksak sa parang ginawang extension po. Kasi magkukunik yung kapitbahay namin. Ngayon, nahawakan niya yung kuryente? Hindi po, yung may nauna pong nakuryente doon. May nauna na? Pinsan niya po. Ano nangyari? Naghihingi po yun ng tulong. Tulong. Naghingi ng tulong dahil na kuryente. Pinulungan ngayon ng anak mo. Narinig niya yun pangalawang beses na yata. Natawag. Paglapit niya, hinawakan niya yung wire. Hinawakan din niya yung wire. Tapos yung isa natulak. Po, pagkabagsak niya, parang hindi niya na po alam, parang direct na po siyang nawala ng malay. Ayun. Buti nabuhay pa siya, sister. Ano nangyari? Paano siya nabuhay doon sa kuryente na yun? Nung nakita ko po siya kasi naglubo yun. Kaibigan, mga Naglubo yung? Dibdib niya. Lumubo yung dibdib. Matindi pala ang kuryente talaga. Lumubo yung dibdib. Ano yung dibdib na yun? Yung puso niya lumubo? Walang. Basta lumubo yung dibdib. Dahil doon sa pagkakuryente. Ngayon, si sister, ano nga po uli pangalan niyo?
Nakalimutan ko, Sister Lini po. Lini, Sister Lini, umiyak na Sister Lini. Sa patutuon niya, hindi. Ngayon, anong nangyari sa anak niyo, Sister Lini? Nandyan ba siya ngayon? Oo. Ay, halika. Halika, Brad. Ayan. Oo, kamukha ni Sister Lini. Ayan. Ito yung nakuryente. 14 years old na kuryente. Paano siya nabuhay doon sa kuryente? Lumubo na yung dibdib niya, Sister Lini. Tsaka nung nakita ko siya parang itim na. Itim na. Naglang na po. Wala na, bihira na mabubuhay yun. Ay, yung mata niya nakamulat, pero Wala na, nagagalaw. puti na. Hindi na nagagalaw, steady na. Oo, Kung iba po, tirik na. kung iba po yung makakita nun, siguro, dead on the spot na siya. Talaga, oo, ganun ang mangyayari. Dapat. Pero, paano siya nabuhay? Ano, may suot-suot ba siya sa katawan niya? Ha? Wala nga po siyang Suot. nakubad niya po. Anong ginamit niyo? Paano siya nabuhay, Sister Lini? Napasigaw rin ako sa isang anak ko na dali niya yung banal na langis. May banal na langis na kayo ng oras na yun. O di ngayon, kinuha ng anak mo yung banal na langis. Dinala sa'yo. O yung isa kong anak na dalaga. Yung anak mong dalaga ngayon. Sa sobra ko pong taranta kasi napahagulugol na po ako, iyak na ko ng iyak. Oo, kasi patay na yung anak mo eh. Ngayon, Sabi ko, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Kristo na pinakapangyarihan sa lahat. Hindi po ako karapat-dapat sa iyo. Pero kung iyo pong luluobin, may babalik pa po yung buhay ng anak ko. Gusto ko pa po siyang makasama sa araw ng Sabat. ayun. Ngayon, back to Christ na pala kayo noon. Ngayon, kasi wala na siyang suot na fire ID, kaya nakuryente siya. Talagang patay na. Patay na talaga yun kasi nangitim na lumubo na yung dibdib. Yung mata, di na gumagalaw. Pero, nagpakuha ka ng banal na langis. Anong ginawa mo sa banal na langis, Sister Lini? Pagkasabi ko po ng ganun, binuhusan ko yung bibig niya. Oo. Pero nakalak na po, ayaw na po. Lock na. Paano na ipasok yung banal na langis? Siguro nung nalapatan, sabi nung anak ko, testingan mong ibukan yung isa. Oo. Ano po yung buhos. Nagbuka ng konti. Tapos, Binuhos mo banal na langis? po. Oo. Pagkatapos ko buhos yung isa, pinuntahan ko naman po yung isa kasi tumalsik. Yung isa na nakuryente na pinsan niya. Tumalsik. Dalawa pa lang nakuryente, Brother Eric. Ito Nung siya oras na yan, grabing aksidente, ano? Bumagpasak po yan siya sa mismong wire din. Oo. Yung puti na at saka itim yung Grabe. ginagamit pang live. Ngayon, Tapos, yung isa pinuntahan mo, binuhusan ko rin. Patay na rin? Pinainom ko rin po. Nag-ano pa po. nagalaw-galaw pa. Kasi sabi nung doktor, ang maapektuhan daw talaga yung huling humawak. Yung huling humawak. Humawak. Oo. Sa kanya po Yun pala talaga. yung lakas talaga ng kuryente sa huling humawak. Kasi yun, ano pa yun, buhay pa, parang nagatirik-tirik. Ito wala na. Wala po talaga. Nung Oo. nakita ko siya, kasi madilim. Ngayon, binuhusan yung banal langis yung unang na kuryente. Buhay rin po yun siya. Nabuhay. Buhay siya. Pero binuhusan mong banal langis, hindi siya Pinainom ko nun po yun. Pinainom. Hindi tuloy yan, namatay. Tapos, ito, yung nilagyan ko rin yung ulo niya, yung banal na langis na nasa ulo niya, yun po yung hinahaplas-haplas ko sa dibdib niya kasi nag-umbok. Nag-umbok. Kumano na Yung dibdib. banal na langis sa ulo, kinuha nyo at pinaplas sa dibdib. Apo. Ngayon, Mga ilang minuto lang po. ilang minuto lang lumipas. Opo. Ano nangyari? Nagkamalay po, yan siya. Nagkamalay. Opo. Nabuhay yung anak mo. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Bago po yan siya dinala ng ospital. Bago dinala ng ospital, nabuhusan na ng banal na langis, nabuhay na. Opo. Ngayon, nasurvive talaga siya hanggang ngayon. Opo. Dahil sa tulong ng Bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoon sa Diyos na pinapayagan sa gamit ang banal na langis ng buhay. Proven and tested itong banal na langis ng buhay noon pa. Sister, hanggang ngayon nakita natin buhay na buhay yung anak mo. Ito na yun. Ito na. Ang laki na ng... Wala na yung sa... Ilang taon na to ngayon? 15 po. 15. November lang po yan siya Nangyari? Nung November lang? 17. Grabe mga kaibigan, mga kapatid. Tingnan mo. Parang walang nangyari. Patotoo ko po nga yun. Sana yung nakaraang concert dyan. Kaya lang hindi na po ako nakapatotoo. Oo, Brother Eric. Kagila-gilalas, kagulat-gulat, kagimbal-gimbal at kakilakilabot ang kapangyarihan
ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo. Sister Lini, ako po'y nagpapasalamat. Ako po'y nagpapasalamat. Nung una kay Padre Lahi, pangalawa kay Rebel, lalo pong higit sa lahat sa tunay at nag-isa, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming po salamat. Ayan po mga kaibigan, mga kapatid, matinding patutuo to biruin mo, mamatay na ng buhay pa. Pero hindi naman sa lahat natin nga hawak natin ang buhay. Tayo po ay pinagpaloob lang ng bugtong ng Diyos yan. Pero sa paggamit ng banal langis ng buhay po ito, yun po ay pagbigyan ka pa ng isang pagkataon na paggamit ng banal langis ng buhay. Ito po mga kaibigan, mga kapatid, ito po yung gamot na yan ay wala po pinipili nga reliyon yan. Basta ang sabi nga ni Padre Lahi dito, pag may buhay ka, papagalingin ka yan. Pero may proseso po yan mga kaibigan, mga kapatid. Bago man gagamitin to, ay may dasal po ito. May dasal po ito nga power ID nga puti. Bago ito gagamitin. Kaya may proseso siya. Di siya basta-basta gamot ng gamot ka lang. Di basta-basta. Kailangan may babasahin po ito bago po inumin mga kaibigan, mga kapatid. Ito po kasi mga kaibigan, yung banal langis ng buhay na yan, wala po kayong mabili dyan sa market o saan man pabilihan ng mga supermarket, kung saan man mga bilihan ng wala po kayong mabili yan. Dahil po yung banal langis ng buhay, dito lang po sa loob ng Back to Christ po ito makukuha nyo, mabili na sa loob ng Back to Christ po ito sa original sa original na Back to Christ. Yung iniwan ni Padre Lahi kung saan, iniwan niyo yung mga gamot na yan. Doon po natin makukuha yan. Kaya hindi po natin mabili yan, basta-basta. Wala po tayong mabili dyan sa butika kahit saan, kundi na sa loob ng Church of Back to Christ. Meron pa nga nagpatuto dito mga kaibigan, mga kapatid. Malaking gagastusin niya sa hospital. I-play ko pa ito. Kasi meron dito gastusin ng sa hospital moabot ng 250,000 pesos. 250,000 pesos gastusin niya sa doktor. Pero ginagamitan niya ng banal na langis ng buhay. Malaking bagay, malaking sib. Lalo na po sa ating mga nangailangan, malaking bagay talaga mga kaibigan, mga kapatid. Pero mo, itong banal na langis ng buhay, nilunsad ni Padre Lahi dito sa Luzon at Luzon, Visayas, Mindanao. Mindanao po galing to Kasi nakalagay kasi dito, power oil po yan. Meron po ito na power oil. Nakalagay ito. Ito yung pang-last na iniwan ni Padre Lahi na itong kulay nito. Ito po yung mga kaibigan, mga kapatid. I-play ko sa inyo yung gagastusin niya, abot ng 250,000. Ang laki. Saan ba tayo maghanap yan? I-play ko mga kaibigan, pakinggan nyo. City Revelation, palapakan po natin. Mga kaibigan, mga kapatid, sa oras na ito, narito po tayo sa Cuneta Asodom para sa ating 29 Covenant Day. At kapiling natin si Sister Patricia ng Batangas City. Sister Patricia, ano pong masasabi ninyo? Babati po muna ako ng Happy Sabbath Day po sa ating lahat. At ako po ay nagpapasalamat unang-una kay Father Lahi, pangalawa kay Elder Ber, at lalong higit ay sa tunay na nag-iisa, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo ang pinaka-makapangyarihan sa lahat. Bakit po kayo nagpapasalamat, Sister Patricia? Ako po ay nagpapasalamat dahil po sa mga produkto ng ating Back to Christ, ang banal na langis ng buhay at ang ating pong banal na tubig. Ng buhay? Opo. Ano po bang nagawa ng banal na langis ng buhay at banal na tubig ng buhay sa buhay ninyo? Napakalaki pong katulungan sa aming buhay. Ang aking pong patutuo ay nangyari sa aking asawa na nangyari noong August 3.
Nitong August 3 lang? Opo, ng daan pong taon. Ano pong pangyayari ito? Ikwento niyo po sa amin. Bali po, ang aking asawa ay nagpunta sa kanyang kamag-anak sa San Jose, Batangas. 6:30 na po ng hapon nung siya ay nakauwi. At ako po ay nagulat nang biglang may dumating sa amin na mga barangay official po ng aming barangay. At hinahanap po ang aking pangalan. Sabi ko po ay bakit po? Ang sabi, kilala niyo po si Armando Pedroche? Sabi ko, opo. Bakit po? Asawa po ninyo na aksidente. Yung asawa mo na aksidente? Sabi ko, saan po? Sabi niya, San Jose. Ako na paano po? Nung kita po namin siya, brother, talaga po siya laylay ang balikan. Ibig sabihin, dali-dali ka Opo. nagpunta doon sa pinangyarihan. Hindi po, nadala po siya sa amin na aking asawa. Iniuwi po ng mga barangay. Naiuwi? Opo, sa amin. At ano ang iyong nakita? Nakita ko po na ang aking asawa ay laylay ang balikat. Duguan po ang kanyang ulo. Ang kanya pong mata talagang pasampasa at halos po nagbabayulat na. Hindi rin po makausap siya ng ayos. Anong aksidente ito, Sister Patricia? Yang sa bike po. Sa bike? Opo, bike. So ano ngayon ang sumunod na nangyari? Ano po, naging pasya po namin, may nagsabi po na dalhin namin sa doktor dahil talagang masama po ang lagay niya. Sa madaling sabi po, amin po nadadin sa hospital, sa ER po agad, sa BAT-MC. Sabi po ng doktor sa BAT-MC, naku, kailangan po natin ipasitis ka ng asawa nyo, ipa-x-ray. Dahil siguradong tinamaan ng ulo? Opo, dahil tinamaan nga daw ang ulo. Siya po ay na-CT scan, okay naman po. Tapos yung pong kanyang balikat, yung po ang sinabi ng doktor, nasabi sa amin naku ma'am, kailangan po ninyong palagyan ng bakal ang inyong asawa. Sa ako po'y nagulat dahil sabi ko bakit lalagyan ng ganyan dahil taga pong baling-balis at kita lang po sa x-ray. Nakalaylay. Laylay po at bali talaga ito. Sa madaling sabi po, inabot po kami ng alas 5 ng umaga. Nagbayad din po kami sa BAT-MC. Pag uwi po namin sa amin, hindi po namin pinalagyan ng semento. Hindi kayo pumayag na lagyan ng semento? Hindi po kami pumayag. Ano lamang ang ginawa ninyo? Kami po umuwi na sa amin, tapos sabi ko sa aking asawa nung pagka-uwi ko, ikaw ay maniwala sa pananalangis ng buhay, sa mga produkto ng Back to Christ. Ikaw ka kuya, aming papainumin ng pananalangis ng buhay at hahaplasan natin ang iyong bali. Hindi po kayo maniniwala, ang aking pong asawa nakapagpagaling, ayun pong madalakas ng buhay. Ako po naiyak sapagkat nung pong sabihin ng doktor sa amin, ang kailangan pong pera ng aking asawa namin, 250,000. Yung hinihingi para malagyan ng bakal ang balikat ng asawa mo. Sabi po ng aking anak, inay, kahit pa ho ako ay pulis, hindi ko kayang bayaran ng biglaan. 250, saan ako kukuha? Sabi ko po na parang magkakautan tayo niyan. Sabi ko, hindi tayo magpapasimento, hindi papalagyan. Talagang ako po ay naniwala sa produkto ng Back to Christ, ang pananalangis ng buhay. Wala pa pong isang buwan ang aking pong asawa. Hindi po dumating ang September 3, nakapagtrabaho na po siya. Wala na yung paglaylay ng balikat? Wala na po. Bumalik na sa normal? Bumalik na po sa normal. Siya at po ano lamang ang ginamit ninyo? Ang ginamit po namin, banal na langis ng buhay, saka po ang ating banal na tubig ng buhay. Bakit ba makapangyarihan ng banal na langis ng buhay at banal na tubig ng buhay? Sino ba ang nagmamayari niyan? Wala pong iba kundi ang tunay na nag-iisa, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ngayon, kamusta na ang mister mo? Maayos na po siya sa tulong ng bugtong at buhay na Diyos. Siya po ay nagtatrabaho na ulit sa ngayon. Ibig sabihin, pinatotohanan muli sa iyo ang kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat, na hindi nagbabago ang kanyang kapangyarihan. Talaga po. Kailan ka ba naging Back to Christ, Sister Patricia, kung hindi mo naman, kumamarapatin mo naman? Bali po, naging Back to Christ ako ng 1998. 1998? Opo. Kami po ay taga Santo Domingo mismo. Kami po ang anak ng Batangas City Revelation ni Sister Bilen Mendoza, Napo Mendoza. Hindi niyo po nagtatanong sa akin, kami po ay madami dati Santo Domingo. Alam niyo po ang nangyari. Parang kami po ay tatatlo na ngayon. Ang akin pong kapatid, Sister Mona, si Banghelio ako, at saka po yung aking tiyahin. Pero kami po, brother, kailanman ay hindi nanghina. Bagkos kami po ay nag-init sa panampalataya sa tunay na nag-isa, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ngayon, Sister Patricia, yung
Okay, yan po mga kaibigan, mga kapatid. Napakagandang balita, di ba? Ito po ay balita sa banal ng langis ng buhay na iniwan ni Padre Laya. Talastas muna tayo dito lamang sa Seniors Filipino Voice TV. Okay, tuloy-tuloy na po ang balitaan ngayong araw ng linggo. Dito lamang sa Seniors Filipino Voice TV sa programang Isumbong Mo Kay Bay. Yun po kanina mga kaibigan, dugtungan po natin. Biruin mo mga kaibigan, mga kapatid. Ito naksidente na 250,000 pesos. Kundi dahil sa banal langis ng buhay, saan ba natin hanapin yung banal yung 250,000 pesos. Biruin mo, nagpatuto ang kanyang nanay. Anak niya yung mga kaibigan, mga kapatid, isa pong pulis. Isa pong pulis. Ang sabi yung anak niya, saan ba natin hanapin yung pira na yan, ang malaking pira na yan para pangbayad sa ospital. Buti na lang po mga kaibigan, mga kapatid, na nakilala niya yung itong banal langis ng buhay na iniwan ni Padre Lahi. Kung di na niya nakilala mga kaibigan, mga kapatid, sigurado na mahirap hanapin ng pira ngayon. Mahirap ang hanapin ng pira ngayon, lalo na po sa panahon ngayon mga kaibigan. Sobrang hirap ang maghanap ng pira. Kaya maswerte po kayo kung nanood kayo dito sa programa pong ito. Ito naman ay hindi naman sa pilitan kung maniwala o hindi. Basta sa akin ay ito ay misyon ko po ito na ipakilala din itong gamot nito para po sa ating lahat at sa inyo na nangailangan mga kaibigan, mga kapatid. Yan po yung mga kaibigan, mga kapatid, yung pong napakinggan nyo dyan sa, baka napakinggan nyo po ito. Meron din itong kalaban na banal na langis daw nila. Banal langis daw nila. Nila po yan. Sa amin, langis po. Ang tawag nila sa amin dahil hindi po original yan. Yung nakalagay po ng QR code. Yung nagsasalita dyan sa QR code. May programa po sila dyan. Yan po yung na may programa sila. Meron po yung nagla-live na yung kanilang programa na sila yung nag-live dyan sa QR code. Si Dondon Castro. Ayan po mga kaibigan. Ayan na po ay hindi ko po nagustuhan yung mga sinasabi niya dyan sa live niya. Nga patunayan yung mga gamot nila nga pike. Patunayan nila nga naghamunan ng inuman ng lason. Hindi po yon. Ayaw po ni Padre Lahi yung ganyan. Ang ayaw ni Padre Lahi, ang gusto ni Padre Lahi dito mga kaibigan, mga kapatid, ayon po ay nanampalataya at naniwala. Ayaw ni Padre Lahi manghamunan yung kanyang member. Ayaw niya Padre Lahi ng mga member niya mayabang. Dahil ayaw din ng Panginoon natin, ang bugtong ng Diyos, ayaw sa atin ng mayabang. Ang gusto po niya ng Panginoon sa atin ay makumbaba. Marunong ka makumbaba. Hindi ka mayabang. Dahil ang sino pang mayabang
Iyon ang napapahamak. Ang gusto sa Panginoon yung mga taong marunong papakumbaba. Ito po yung si Dundong Castro, mga kaibigan, mga kapatid, ay nanghamon po ng inuman ng lason. Nanghamon ng inuman ng lason. Dahil nga, patunayan sa kanila nga sila daw ay mabisa, kanilang langis. Samahan po yan dito dati. Dito din sa original dati yan eh. Dito yun sa kay Father Lahi din sila dati. Pero umalis sila dahil gumagawa sila ng sarili nilang grupo. Ayan po ng hamon ng lason. Sino bang kakagat sa iyo? Kasi wala nang kagagat ng mga hamunan ka ng lason. Kung gusto mo, para maniwala sa iyo ng tao, member man o hindi member, o mga followers man, kung gusto mo huwag ka na manghamon ng lason. Gusto mo, mag-live ka na lang, mag-inom ng lason, at gamitin yung langis niya para naman patunayan na makapangyarihan ang kanyang mga gamot. Yun ba mga kabigan, mga kapatid? Kasi pangit naman na manghamon ka. Pangit naman mga kaibigan, nakayabangan naman po yan. Yan po ay ayaw ni Father Lahi yung mga ganyan. Ayaw ng Panginoon natin na yung mga mayabang o masyadong ayaw na yun. Gusto ng Panginoon natin. Yun din ang gusto ni Father Lahi, tayo ay mga member. Hindi nga, yung iba mga malaking hindi nga pinapatulan. Ang nanghamon lang kasi dito dati, si Father Lahi, nung panahonan pa ni Father Lahi na sa Mindanao po, na panahonan ng mga 1980s, si Father Lahi, nanghamon talaga yun. Hinahamon ni Father Lahi lahat ng mga may kakayahan, nga may mga, o sa Bisaya pa, may kinaladman. Si Father Lahi lang nakakalam at nanghamon. Pero itong mga member, hindi po yun nanghamon. Ayaw ni Father Lahi manghamon. Yun po mga kaibigan, mga kapatid. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating balitaan ngayon sa araw po ito. Update po tayo sa ating bagyo ngayong araw po, mga kaibigan. Ngayong araw ng linggo, update po tayo. Dahil ito po yung araw bagyo na yan. Tuloy-tuloy po ang bagyo. Parang walang hinto. Walang hinto, mga kaibigan, mga kapatid. Bukas wala na namang pasok. Araw ng Lunes dahil bukas po ay suna ng ating Pangulo na si Bongbong Marcos. Diyan sa Sandigan Bayan ay marami na pong nagbabantay ng mga otoridad, mga pulisan. Bukas po ay araw ng 28. Wala po, Lunes po yan. Wala pong pasok bukas at dahil suna ang ating Pangulo sa araw po ito. Ngayon po, tuloy-tuloy na po ang bagyo. Meron pa dito nakalagay, Philippine Daily Weather Update. Ang Weather Daily Update, dalawang bagyo nasa karagatan na, umahatak sa habagat. Itong July 27, 2025. Nasa dagat na pala ang bagyo ngayon. Umahatak na naman ng tubig para ibuhos sa ulan. Para umulan naman, bagyo na naman. Ngayon pong oras pong ito, kahit dito sa aming studio, umuulan pa rin. Umuulan pa rin. Hindi pa rin tumitigil. Po mga kaibigan, mga kapatid, i-update po natin dyan sa Mindanao. Ang sunog po dyan sa Mindanao, 25 kabahay. 25 kabahay yung sunog. Grabe. Ibig sabihin, walang ulan. Dyan sa Mindanao kayo nasunog, 25 kabahay. Dyan sa lugar ng Barangay Tunggo. Tudila, Misamis Occidental. Ayan po mga kaibigan ang balita. Sunog sa Tunggo, Tudila, Misamis Occidental. Naglumba ang kakulba ang pamilya nawadaan og pinawianan. Isa kadako nga sunog ang nahitabo kanila sa Purok 5 Tunggo, Tudila, Misamis Occidental nang maresulta sa pagsunog sa daghang kabahayan. Simula sa initial ng impormasyon, wala pang giyapong klaro ng hinungdan sa maong insidente upang padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad. Sa kasamantalang kasamantagan, wala pa opisyal nga report sa kantidad sa kadaot o kung pila ka pamilya ang napektuhan
apan dako ang pinsala nga ila na insinata na sinati. Nagbilang emosyonal ang mga presidente sa lugar uban sa pipila ang nagkanayon. Mas maayo pa raw makawatan kaysa masunugan. Apil sa mga nanghinaot ang mga biktima nga adunay mga buutan nga mutabang kanila bisan sa ginagmay lang. Sa mga litrato nga nakuhanan sa maong insidente, makita ang kasakit sa mga mata sa mga napiktuhan o ang pagdilaab sa ilang mga balay. Nahinaot ang katauhan sa mga paspas nga aksyon o suporta gikan sa lokal ng gobyerno o mga kababayan. Ayan po mga kaibigan, mga kapatid, yung balita natin sa araw pong ito. Yun po dyan sa Tunggo. Yun po kasi mga kaibigan, mga kapatid. Ayun po yung Tunggo na yung lugar ng Tunggo. Yun po ay bukid po yan. Bukid po na Misamis Occidental yan. Yun po lugar na yan. Pero yun po ay bukid na magandang tanawin. Para po mga kaibigan, mga kapatid, parang bagyo. Kumbaga, kung may bagyo man dito sa Luzon, meron din bagyo sa Mindanao. Yun po yun ang Tudila, Misamis Occidental. Napakagandang tanawin niya mga kaibigan, mga kapatid. Nandyan po yung lahat ng mga produkto. Nandyan po lahat ng mga produkto, mga gulay. Nandyan po. Yan pong lugar na yan ay taniman. Yan po ay, dyan po yung mga bisita ng mga iba-ibang lugar, iba-ibang bansa, mga pumupunta dyan. Dahil meron po kasing tinatawag na may falls dyan. At saka yung Subanin Village. Yan po mga kaibigan, yung Subanin Village, yung makikita nyo po na sikat po, ang Subanin Village. Yan po dyan sa Tudila niyan. Yan po sa malapit dyan sa Nasunugan. Yan po ang Tunggo niyan. Yung parang lugar na yung bukid yan, pero magandang lugar, magandang area. Nandyan po yung mga maraming bahay po dyan, mga puro kahoy. Yan po mga kaibigan, mga kapatid. Kaya pag yan ang masunugan, pag yan talaga ang masunog, tuloy-tuloy talaga ang tuloy-tuloy talaga ang apoy yan. Dahil puro po kahoy yan. Bihira lang po yung mga mga bumbiro, kasi yung mga bumbiro nasa syudad po yan. Pa yan bang masunog, maugdaw gid tanan. Ug sa Bisaya pa, maugdaw yung kay wala may bumbiro. Yan po ang lugar na yan ang nasunog. Itong balitaan po ito mga kaibigan, mga kapatid. Ayan po mga kaibigan, may ilang minuto na po tayo para matapos po ang programang Isubong Mo Kay Bay. Ito ay bati-bati lang siya kay maro po na itong balita sa araw pong linggo. Bati siya diha sa lugar daw sa Jimenez. Mga tuwang kabisayaan, binabatiyon ako mga pamilya mga Ramo, mga Simbahon, pamilya mga Iroy. Samot na diya si akong amigo, si akong amigo dahil sa Jimenez, Misamis Occidental, na si Pensoy Verdugues. Yan po akong mga amigo na ko diya sa Jimenez, Misamis Occidental. Sunod magkita-kita ta diha. Pag makaabot na ta, pag makauli ko na magkita-kita ta mga kaibigan, mga kapatid. Batay ko ninyo maayong hapon sa inyo diha tanan. Dahil gamay na ang atong oras. Ngayon po mga kaibigan, diri po sa Manila,
Batiin ko muna yung rebelisyon dyan sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Dyan sa aming rebelisyon dyan sa Barangay Silangan. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Lalo na po ang aming mga namumuno dyan. Sila Sister Vita, mga Maribelias, mag-asawa. At lahat po na mga member. Kahapon doon po kami nagdaos sa aming gawain. Yung mga gawain namin nga, hindi kami makapunta sa malaking gawain na dito na iniwan ni Padre Lahi. Dahil nga medyo malayo po ang gawain noon. Diyan po kami nagdaos sa aming gawain dyan sa Barangay Silangan. Kasi meron kami pong rebelisyon dyan sa Barangay Silangan, Quezon City. Sa lahat po yung mga FB friend, mga kaibigan, kung nangailangan po kayo ng banal langis ng buhay, na lagi kong binibida dito sa programang Sumbong Makabay, meron po dyan sa Barangay Bagong Silangan makukuha nyo. Pwede kayo makabili dyan. Kay Sister Vita Maribelias, dyan sa Road 4, Road 4 ng Barangay Bagong Silangan. Pagbaba mo lang dyan sa DSWD ng Batasan, yun na po. Pwede na po kayo masakay ng tricycle. Dyan, hanapin nyo lang po yung Road 4 Street. Dyan po lang, kilid lang po yan. Makita nyo po yung may tindahan at may bikiri. Yan po mga kaibigan, mga kapatid. Paubos na po ating oras. Ilang minuto na lang po tayo. Paubusin ko po lang itong oras, mga kaibigan. Update lang muna tayo sa magbigay muna tayo ng isang patutuo dito para tapos po itong maubos po itong oras. Isa pa pong patutuo dito sa banal na langis ng buhay. Itong banal na langis ng buhay, mga kaibigan, mga kapatid, matagal man o bago ang patutuo ito. Ito po yung katibayan na kung paano pinapagaling. Yan po, mga kaibigan. Ibigay ko po isang patutuo, mga kaibigan, para tapos na po ang ating oras. Yan po. Nakuha po ito doon sa Cuneta Escrodome po ito, mga kaibigan, mga patutuo ito. Marami po ito. Brother Polly, anong masasabi nyo? Ako'y nagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Jesucristo, pinakamakapangyarihan sa lahat. Bakit kayo nagpapasalamat, Brother Polly? Dahil po sa bisa at kapangyarihan pinagkaloob sa akin ng bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Jesucristo. Isalaysay mo sa amin, Brother Polly. Bisa ng banal na langis ng buhay. Banal na langis ng buhay, ang the original na banal na langis na dala-dala ni Father Lahi dito sa Luzon. Anong nagawa sa iyo ng banal na langis, Brother Polly? Kasi po itong aking bunsong lalaki, bunsong anak na lalaki? Bunsong anak na lalaki, 3 years po sa 25. Ilang taon na po? 3 taon na. 3 taon na. Sa 25. Oo. Ay may daladalang patpat, siguro may mahigit siyang dangkal na ang haba. Na? Yung patpat, yung kawayan. Patpat na kawayan. Matulis? Hindi naman masyadong matulis. Oo. Ngayon, hindi nasa loob ng bahay. Ako naman ay wala at ako nasa trabaho. Ay bigla na lang umiyak yung bata at nadugo yung bunganga. Oo. Ay di ang misis ko naman nasa bahay. Nung makita ni misis na nadugo, nung naiyak na yung bata, yung pala, yung patpat na hawak, na pasaksak doon sa lalamunan. Sa lalamunan ng bata. Nasaksak sa lalamunan. Siguro, nakaganyan yung patpat na hawak. Ay, baka nadapa, baka malumukso, hindi napasaksak doon. Ay, di tumusok ng siguro yung mga 2 inch ang patpat doon sa may lalamunan. Delikado. Ay, di ako tinawagan sa telepono at ako'y umuwi ng maaga at buwanga ng bata. Ay di sabi ko, sige mamaya pag-uwi ko, pagkalabas ko sa trabaho. Paglabas ko, di sabi ko, ano gang nangyari? Ay di,
hindi nga makanga yung bata at parang medyo pagana yung mukha. Ay sabi ko, naku, anong gagawin natin dyan? Ay sabi nung aking anak na lalaking isa, yung matanda, si PJ, ay, naku, mamamayat yan, hindi makakakain. At sabi pa, mamamayat at mamamatay yung pag hindi makakakain. At ako'y kinabahan. Sabi ko, naku, tama-tama naman, meron pa akong kaunting banal na langis ng buhay. Kakaunti na. May natira pa. Ay, di yun na lang ay binuhos ko sa bunganga ng bata. Pero nung mabuhusan ko ng banal na langis, kumakain naman siya ng lugaw at saka yung gatas. Sabi ko, okay na ito siguro. Ngayon, sabi sa akin nung nakakakit, ay dalhin mo ika sa doktor at baka may matetanaw. Ay di ako naman, nag-aalala rin. Dinala ko sa doktor sa public hospital. Ngayon, pagdating doon, sabi nung hospital, wala daw silang doktor na magtitingin kasi hapon na alangan sa oras. Ay sabi sa akin, sa private hospital mo dalahin. Sabi ko, naku, pag sa private hospital, di pera ito. Napakamahal. Oo, ay di ngayon, nung masabi sa akin sa private hospital, dinala ko doon sa Villa Hospital naman. Private. Pagdating doon, titinignan. Naku, tahiin yung bunga nga, tatahiin daw ng doktor. Tatahiin? Tatahiin, kasi nalaslas yung laman. At napakasilan pa naman yung bunga nga natin sa ilalim. Saka baka hindi makakain yung bata. Ay di nung sabi sa akin tatahiin, sabi ko, paano gagawin dyan? Ay di patutulugin daw yung bata at ilalagyan ng bakal dito para nakanganga. Sabi ko, nakakaawa. Ay di sabi ko na lang, huwag na lang kakong tahiin at resetahan na lang ako ng antibiotic at iuwi ko na lang yung bata. Ay di sabi ko, pipirma kayo sa waiver na hindi nyo pinatay. Ay ko, sige, pipirmahan ko na lang. Palibasa nga, malakas ang loob ko dahil doon sa banal na langis ng buhay, na kahit kakaunti na, sabi ko, kung talagang ay di ko, maghahalo ka pa ko kung sinong mayroon. Ngayon, ay di, pinirmahan ko yung waiver at umuwi na kami. Kasi wala rin yung aking, may health card ako na, hindi raw covered ng doktor. Yung anak mo? Hindi raw covered ng health card yung doktor. Ay di, magkakas-out ako. Ay, ang problema ko yung pamkas. Ay di, sabi ko, iuwi ko na lang. Hindi, inuwi ko yung bata. Di, nung may uwi ko sa bahay, abay, di nakain naman. Tapos may dalang turon naman yung aking isang anak na babae. Kumain ng turon. Sabi ko, mamatigas yung turon na yun. Nakakain siya. Nagtataka kayo, bakit nakakain ng turon? Matigas. Matigas. Sabi ko, nakakain yung malakas na loob ng bata. Ngayon, naisip ko, kung saan ako kukuha ng banal na langis. Ay naisip ko kasi Sister Belen ay mayroong banal na langis sa Batangas. Nagkataon naman ako ipapunta rin doon. Ay di ako nagpunta kay Sister Belen umagang-umaga. Inabahala ko si Sister Belen, pahiram muna ako ng isang banal na langis ng buhay. At ang aking anak ay nasa lundot ng kawayan, ay wala na akong banal na langis. So binigyan ako ni Sister Belen ng isang banal na langis. Ayun, ginamit niyo agad? Siya ko na lang ginamit. Hindi ko na, at yung iniresetang antibiotic, hindi ko na rin binili. Hindi ko na rin binili. Nagtiwala kayo sa banal na langis ng buhay. Nagtiwala ako sa banal na langis ng buhay at sa kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos. Yun na lang ang pinainom ko, banal na langis ng buhay. Yun, ay di nung mapainom ng banal na langis ng buhay, umukay na yung bata. Gumaling. Nakakain na, tapos gumaling na. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoong Jesucristo, kung mahina-hina ang panampalataya mo, talaga, sabi ko nga, paipatahi mo talaga yon. Bata pa naman, 3 taon pa lang. Sabi ko lagi sa mga kapisan ko sa bahay, basahin nyo lagi yung nasa awit 91. Ang nagpapakup sa bugtong at buhay na Diyos at nananatili sa kalingan yung makapangyarihan, ay ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos ay kahit anong pangarap ay hindi ka magdadanas. Bagamat may nangyayari, hindi masyadong mahirap. Hindi ka pa rin pababayaan. Hindi ka pababayaan ng bugtong. Dahil ang ating Diyos ay tunay. Kaya, buhay ang ating Diyos. Sa bugtong at buhay ng Diyos nagtiwala. Tama. Kaya, okay na. Magaling na. Magaling na. Yung kasama ko. Importante, huwag talaga tayong magpaubos ng banal na langis ng buhay. Yan ang laging pinaalaala ni Father Lahi sa atin. Brother Polly,
Kaya ako'y naubusan ng banal na langis. Pag ako'y meron, binibigay ko na lang sa iba kung sino may kailangan. Kaya sabi ni Mrs. sa akin, huwag ko na rin ipamigay. Ako hindi kailangan din eh. Yun. Ayan. Kaya, Brother Polly, ako po'y nagpapasalamat. Ako'y nagpapasalamat kay Father Lahi at kay Elder Bear. At sa inyo na rin dalawa ni Brother Eric, sa inyo na rin dalawa, sa madaling araw. Lalong higit sa lahat. Dahil kayo ang aking pinakikinggan, inspirasyon ko kayo pag sa mga Bible. Oo. Lalong higit sa lahat, sa bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat, Brother. Okay, ayan po si kasama namin si Brother Polly Musca dyan sa Nawan ng Batangas. Yun po ang kanyang patuto sa banal langis ng buhay. Yan po mga kaibigan, mga kapatid, may ilang minuto na po tayo, may ilang minuto lang. May 5 minuto na lang po tayo para matapos po ang programang Sumbong Makaybay. Batiin ko muna yung dyan sa Barangay Kumul, Quezon City, dyan sa yung mga Giyagi family, yung mga kasama namin dyan, mga Giyagi family, yan, binabati namin. At saka yung kaibigan ko si, ayun, nakalagay doon, Winston John. Ayan po, yung aking kaibigan na si Winston John, na titinda ng baseball. Diyan sa Barangay Kumul, Quezon City, yung magandang hapon. Magandang hapon sa iyo, kaibigan, na partner. Sabi mo, manonood ka, sa araw, oras pa yun, manood ka, sabi mo. Sa inyong pamilya, magandang hapon sa inyong lahat yan. Yan po mga kaibigan, mga kapatid. Yan po yung mga balita natin sa araw po nito. Lalo na po, kayo po kung gusto yung manood sa itong programa si Seniors Pinipinabis TV, manood po kayo dito sa lalo na po yung mga friend ko sa Facebook, mga kaibigan, mga kamag-anak. Pwede kayo manood dito sa tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo. Hanggang Linggo po ang programa ito. Pero kaiba-iba po yung dito umupo dito. Kaiba-iba. Yan, pwede niyo po mapanood mga kaibigan, mga kapatid, sa mga programa para po sa ating lahat. Lalo na po dyan sa mga OFWs, ating suki, tagapakinig. Dahil marami tayong mga kaibigan, mga OFW dito, mga kaibigan, na palagi nakasubaybay dito sa Seniors Pinipinabis TV. Mas karamihan dito ang ating mga OFW dito, mga kaibigan. Palagi lang po kayong nag-monitor dito at palagi lang po kayo manood para po sa inyo lahat po ito, sa ating lahat, hindi po sa amin to, sa ating lahat, sa ating lahat po mga kaibigan. Hindi po kami nagpaano dito para napasikat mga kaibigan, at kami lang po ay mga natawag ng mga black timer, kami mga black timer, mga Sisin Patrol, black timer. Hindi niyo po kami makikita dyan sa labas nga kami pala yung mga Sisin Patrol, gumagala dyan sa kami to Kamanilaan. Hindi nyo alam yan kung sino yung mga Sisin Patrol, dahil civilian po yan. Yan po yung mga silent, yan po yung mga silent na naghatid ng mga balita, ng mga sariwang balita. Yun po yung mga nagbibigay ng mga kaganapan sa ating area, sa ating mga kabarangayan. Yan pa mga kaibigan, may 2 minuto, 2 minuto na po tayo. Yan po lang yung kaya nga yung mga kutungero dyan sa mga yung mga isingit ko to, yung mga kutungero dyan sa mga vendors. Ingat-ingat kayo, baka sa sunod, yung mga mukha nyo ipang lagay dito sa social media. Ingat-ingat kayo, di nyo alam kung sino yung mga tao yung mga kita sa inyo. Mga kawawa yung mga vendors na mga maliit na hanap buhay na hinihingian nyo. Sa balita ko dyan, may nanghihingi ng tag-100. Lalo na po dito sa Barangay Kumulit. May hingi ng 100. Ingat-ingat kayo mga kaibigan, para baka sisikat kayo mga kaibigan, mga kapatid. Okay mga kaibigan, mga kapatid, sana sa
Sunod linggo magkita-kita po tayo dahil tapos na po ating oras. Patapos na po mga kaibigan. Sana sa sunod linggo, kita-kita pa rin tayo dito sa CC News Filipino News TV, ang programa yung Sumbong Mo Kay Bay. At ako po ay magpasalamat sa inyo, lahat ng mga nanood, mga views. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kita pa tayo sa sunod linggo mga kaibigan, mga kapatid. Sa wala ng ating CGN, FBI, Central Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupad sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CC News Filipino News Channel TV 83.